The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. But it did not collapse. It had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house, and it collapsed and was completely ruined." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Marami po akong mga kakilala na dumaan na sa napakaraming pagsubok. Pero yung kanila pong witnessing, ibig sabihin yung kanilang pagbabahagi ng karanasan ay ganito po, nalagpasan nila yung mga pagsubok. At ano po ba yung kanilang naging napakahalagang instrumento para malagpasan nila mga pagsubok na ito? Yun daw pagkapit nila sa Diyos at yung pakikinig nila sa salita ng Diyos at yung pananalig nila sa Diyos. Tandaan natin yun, pagkapit sa Diyos, pakikinig sa salita, pananalig nila sa Diyos. Ito po yung mensahe ngayon ng gospel. Ginawan po ng analogy, yung bahay, kapag halimbawa po hindi nagkaroon ng matibay na pundasyon, dumating ang mga unos, madali pong masisira yung bahay. Ganon din daw po ang tao. Kapag siya ay merong matatag na pundasyon dahil siya ay nakikinig sa salita ng Diyos at pinaniniwalaan ng salita ng Diyos at nabubuhay ayon sa salita ng Diyos, dumating man daw ang mga unos, bagyo o delubyo, ang taong yan ay makakalagpas sa mga delubyo, unos o pagsubok dahil nga maganda yung kanyang pundasyon. And what again is the foundation? The foundation is the Word of God. The foundation is faith in God. The foundation is God Himself. So yung napakalinaw na mensaheng ito, hindi naman po sinasabi sa atin na yung mga problema natin ay ini-spiritualize kagad. I call it spiritualizing the problem. What does that mean? Yung tipong iniaasa mo na lang sa Diyos ang solusyon sa problema mo. At ikaw, nakaupo ka lang dyan, nagdadasal, wala kang ibang ginagawa. That you do not exhaust each and every possible means to solve your problem or to overcome your problems. Mali naman ho yun. Kung tayo ho ay complacent, indifferent, walang ginagawa, palagay ko, hindi naman po magiging operational ang biyaya ng Diyos. Sabi nga po ni Saint Paul, grace builds on nature. Anong ipinaparating sa atin ni Saint Paul? Na humihingi ka ng biyaya, pero dapat ikay may kahandaan naman na tumanggap ng biyaya. Humihingi ka ng biyaya, pero dapat yung biyaya na yon ay ino-augment kung ano man ang human capacities mo. Ini-strengthen kung ano man ang kapasidad mo o magagawa mo. That is how we do things. Kaya sa mga Pilipino, yung larawan nga na parang naghihintay na lang at walang ginagawa ay si Juan Tamad. Alam niyo yung image na yun na si Juan Tamad na siya ay nakahiga at yung bayabas ay hinihintay niya na mahulog na lang sa kanyang bibig. Hindi pa niya pitasin yung bayabas para kainin na niya ng tuluyan. Naghihintay lang ng biyaya. O di kaya, kung yan ay folklore sa atin, kultura natin bilang mga Pilipino, si Juan Tamad, o yung bagong image naman na gustong manalo ng loto, di ba? Pero hindi naman bumibili ng ticket ng loto. So, paano yun? Yun po ang ibig sabihin ng grace builds on nature. We do not spiritualize our problem per se. We look for ways to solve our problems
to solve all the difficult moments in our life, the challenging moments in our lives. But then again, always clinging to the Lord and believing that the Lord will help you in the process. So, yun po ang dapat natatandaan natin. Hindi naman ibig sabihin na tayo ho ay parang mga bulag o di kaya parang tayo ay masyadong umaasa sa isang bagay na di umano ay manggagaling sa Diyos. Kasi maaaring ang Diyos ay gumagawa, nagtatrabaho, nag-ooperate kung sakaling ikaw may ginagawa rin para matulungan ang sarili mo. I think the Lord works in this kind of dynamic. Na tayo ay nagpupursige, tayo ay nag-exert ng effort, tayo ay nagsusumikap, tayo naghahanap ng paraan para ang Diyos tulungan din tayo. So my dear friends, brothers and sisters, I guess the whole point of this gospel is if you want an anchor in life, if you want to be firmly, strong, even in the midst of the storms that come our way, then the Lord is there. He is our true anchor. Ang salita ng Diyos din, nakakatulong upang mas maintindihan natin kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. At sa salita ng Diyos, napupulot din natin ang mensahe na hindi niya tayo pababayaan. At anuman ang dumating na pagsubok at unos, laging kapiling ang Diyos. And to end this reflection, yung pong binabayo na ng malakas na hangin, alon at tubig, yung mga apostol, na tila baga ang Diyos ay natutulog. Please remember that image also in the scriptures. Natakot yung mga apostol, pero nung si Kristo ay tila baga nagising niya sa kanyang pagkakatulog. Alam niyo kung sinabi niya, napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Huwag kayong matakot. Ngayon po, uulitin natin ang mensahe. Huwag maging maliit ang inyong pananampalataya. Huwag matakot dahil ang Diyos ang anchor sa buhay natin. Amen.